Kamakailan ay mayroon akong napanood na video tungkol sa isang aksidente dahil sa walang kwenta na pagkarera ng mga kamoting motorista. Hindi ko alam kung parang nangyari, hindi ko alam hindi ako sigurado, pero parang ang sabi sa akin, nangyari daw ito sa Kawayan, Isabela. Parang ganun. Anyway, yung dalawang kamoting motorista, nagkarera, pampublikong daan, madilim pa, gabi, walang helmet. May nakasalubong sila. Hindi masyadong na-clear yung daan. Salpukan! Wala ding helmet. Ilan sa kanilang namatay? O sige nga, naman. Ito bang mga na-aksidenteng ito? Hindi nila alam na aksidente yon at pwedeng mangyari sa kanila yon? Hindi ba nila alam na dapat nag-helmet para sakaling ma-aksidente sila, may laban sila? Hindi ba nila alam na marami nang namatay bago yung karera nila? Dahil sa walang kwentang karera ngayon, hindi ba nila alam yon? Alam nila yon. But they must have thought, totoo yan. Pero hindi mangyayari sa akin yan. Galing ko yatang mag-banking. Madiskarte yata ako. Magaling ako. Ayun. Ay, nako. O sa mga nakikinig na kabataan, o sige, karera pa more. Karera pa more. Minsan, di ko alam kung maawa ko sa inyo eh. Kasi nire-remind naman kayo eh. At may nangyayari nang nakita nyo. Kilabutan naman kayo. Nag-iisip pa ba kayo? Ang mahirap niyan, mandadamay pa kayo eh. Bakit nagkaganito? Buti pa nga kung makapagtatanong ka pa at makapagbabago eh. Paano kung pagkabanggang ganun, patay na agad? Hindi na nakabawi. Kaya wag tayong pakasigurado. Baka sabihin mo, hindi mangyayari sa akin yung ginawa ni Solomon. Hello! Kung ikaw ay addict ngayon sa porn, anong pinangkaiba mo kay Solomon? Baka mas malala ka pa kay Solomon. Lalo pat ang sabi sa atin ng Panginoon na hindi natin kinakailangan magkaroon ng physical contact para mangalon niya dahil sa ating puso't isipan, pwede na nating gawin ang kasalanang yan. Kaya wag tayong pakasigurado. Ano ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 10:12? Siyang nag-aakala na siya'y nakatayo, mag-ingat, baka bigla kang bumagsak. Walang pinipili ang aksidente. Mas lalong walang pinipili ang dyablo kung sino ang kanyang tutuksuhin at ipeperwisyo. Wala. Yes, in every rule, there is an exemption. Pero wag kang mayabang at pakakampanting sabihin mong, yung exemption, ako yun. Hindi ikaw ang magdidikta nun. Again, wag pakakampante, wag pakasigurado. As sabi nga ni San Pablo, do not give the devil a chance to work on you. Do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan ng foothold, base, ang demonyo. Kasi kapag binigyan mo siya, mahirapan ka nang paalisin siya. Ngayon, sakaling tayo ay magkamali, magkasala, sapagkat wala namang perpektong tao, bangon agad. Huwag na tayong pakalublob pa sa kasalanan, sapagkat lalo tayong marurumihan at hindi makakaahon pag ganyan. Pwede tayong ma-knockdown. Huwag tayong pa-knock-out sa kalaban. Katulad sa Ebanghelyong napakinggan. O hindi ba't ilang beses ding na-knockdown ni Kristo yung babaeng humihingi sa kanya ng pabor dahil inaalihan daw ng dyablo ang anak nito? Yung babaeng humihingi ng pabor, ilang beses na-knockdown ni Kristo dahil sa seeming rejection sa kanya ni Kristo. Pero nagpa-knock-out ba siya? Hindi! Kahit naman po aso, kahit naman po mga tuta, kumukuha ng mumong nalalaglag mula sa mga anak. Kita niyo? Na-knockdown, pero hindi nagpa-knockout. Ganun tayo dapat sa kasalanan. Pwede tayong ma-knockdown, pero wag pa-knockout. Sa tulong ng Diyos, bangon agad. Nakita niyo si David. Si David, nakiapid din. Nagkaroon din siya ng ilang babae. Pero mas maraming dihamak si Solomon. Bakit? Because David repented. Nagbago si David. David obeyed, David listened. Na Solomon. Kaya ang kasalanan ni Solomon, nagkapatong-patong. Mga kapatid, wag ganyan. Ang Diyos naman hindi magkukulang eh. Lagi siyang nandyan. Siya ay nandyan bago tayo makagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan habang tayo gumagawa ng kasalanan. Siya ay nandyan kahit pagkatapos nating makagawa ng kasalanan. Anumang kasalanan yan. Nandyan siya before, pinapaalalahanan tayo. Nandyan siya during, sinasagip niya tayo. Pinagbabawalan pa rin niya tayo. Para siyang mabuting pastol na kahit nakuha na tayo ng asong gubat,
kukunin niya kahit isang pirasong matitira sa katawan natin, kahit nilapa na tayo ng asong gubat. At nandyan siya, pagkatapos nating magkasala, hinihimok niya tayo pabalik sa Kanya. Ang Diyos ay never na magkukulang sa pagpapaalala sa atin. Kaya, huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong pakakampante na okay ang lahat sa atin. Maging kampante lang tayo kapag tayo lagi talagang sumusunod sa Diyos. Pero kung hindi, wag mong isiping malakas ka dahil baka biglang bumagsak ka. Yung pagiging kampante habang tayo namumuhay sa kasalanan, hindi galing sa Diyos yan, galing sa demonyo yan, because that is part of His plan para magkaroon siya ng unti-unti puwang hanggang sa maging malaking puwang, hanggang sa maging malaking perwisyo na sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo at sa buhay ng ibang tao. Makita po natin sana yan hanggang maaga para wala tayong pagsisiyahan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ang sabi ni San Pablo, in everything give thanks, not just in some things, not just in few things, in everything. Ganon karami ang dapat ipagpasalamat natin sapagkat yung in everything nito covers two basic important things. Una, yung talagang mga obvious na blessing. At yung pangalawa, yung mga hindi natin akalain na blessing. Una, yung mga obvious na blessing, buhay natin, karapatan natin, kalayaan natin, talento natin, negosyo, trabaho, ministeryo, pamilya, etc. Napakaraming mga biyaya na kung minsan nakakalimutan na natin ipagpasalamat sa Panginoon natin. Isipin po ninyo, meron niyang eksena, sabi nung isa, gusto mo bigyan kita ng 20 milyong piso? O sige. Pero ang catch ganito, hindi ka na magigising kinabukasan. Kahit malusog ka pa, ha? Kahit wala kang sakit. Yun ang catch. Bigyan kita ng 20 milyong piso. Tatanggapin, ay di na, loko to. Bigyan mo pa ako mamatay rin pala ka. So dito makikita natin, kahit padagdagan yung 20 milyong piso na yan, mas mahalaga pa rin ang buhay natin. Na madalas ay nakakalimutan natin ipagpasalamat sa Panginoon natin. Hindi pa kasama dyan yung mga basic blessings, ha? Yung mga mas matitinding blessing. Yung meron tayong Diyos na talagang nagmamahal sa atin. So much so that our names are written on the palm of His hands and in the book of life in heaven. That our sins are forgiven. That God is with us every day of our lives in the sacrament, in our hearts, etc. Kaya, sa totoo lang, tayong mga Kristiyano, kung maunawaan lang talaga natin ito, tayo ang may pinakadapat ipagpasalamat sa Diyos sa lahat ng tao. Sapagkat kumbaga sa pasweldo, meron na tayong napakalaking sweldo. Napakarami pa nating tuloy-tuloy na benepisyo. Napakarami nating dapat ipagpasalamat ngayong Pasko. Hindi pa dito kasama yung pangalawa, paano pa yung mga hindi natin inaakalang blessing sapagkat nakapagpaiyak, nakapagpalungkot, para bang nakadurog pa ng puso natin. Ito yung mga hindi natin ina-expect na blessing. Sabi nga natin, blessing in disguise. Pero ito'y disguised, hindi sa mga mata ng Diyos, kundi sa mga mata natin. Sapagkat wala namang natatago sa Diyos. Wala pa tayo nandoon na siya. Alam niya kung ang bagay ay makatutulong sa atin talaga. Kahit pa mahirapan pa tayo ng bagya o talagang magdusa. Just the other day, mayroong pumunta rito nagpapasalamat sapagkat answered prayer. Nag-grant na yung application niya sa ibang bansa na matagal din naman niyang hinihiling sa Diyos. Mga 4 na taon na. Salamat at nag-grant na. Pero alam po ninyo, sabi niya kahapon, Father, kung isipin mo, salamat na rin at hindi ito nag-grant 4-5 years ago. Sapagkat alam mo naman, Father, namatay ang tatay ko. At least, nakasama ko pa siya. Nandito pa ako. Kaya nga ang paborito ko, na verse sa Bible ay Romans 8:28. All things work together for the good of those who love Him. Kasi dito, maliwanag na maliwanag. Pagdating sa blessing, walang itinatapon ang Panginoon. Lahat po pwedeng maging biyaya. Kahit na yung mga problema natin. In fact, kahit yung mga kasalanan natin o kasalanan sa atin. Sabi sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to God, for the Lord is good. His love endures forever. Hindi sinabi doon na, give thanks to the Lord because you feel good. Hindi. Because the Lord is good. Inasmuch as ang gratitude natin, our thanksgiving should not be based on how we feel. Kasi minsan, hindi talaga maganda yung pakiramdam natin kasi may mga problema tayong dumarating sa buhay natin .
So give thanks to God in everything. Combine na natin. For the Lord is good. For who God is. And the Lord is good all the time. All the time, God is good. Kaya nga His love endures forever. Kasi mahal niya tayo, hindi lamang when everything is fine, mahal niya rin tayo. At mas ipaparamdam pa niya ang kanyang pagmamahal when everything is not so fine. So ito sana ang ating makita na dapat nating ipagpasalamat, ha? Sapagkat when we realize it, mas lalo tayo magpapasalamat. Sabi ko nga sa mga nagbe-birthday, kalimbawa ngayon, ang kaibigan kong parang kapatid ko na si Mike, pag nagbe-birthday tayo, wag lang yung mga magagandang bagay ang balik-balikan natin, kundi yung mga pangit na bagay. Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Yes, yung good things. Pero even the not so good things na sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos ay naging good things. Yun ang mas magpapatingkad ng ating pasasalamat. And when that happens, yung gratitude natin, hindi na magiging masabi lang, ng hindi iniisip. Ito yung magiging attitude na on our part. Kapag nakintal sa atin na marami kong dapat ipagpasalamat, makababawas pa yun ng stress natin, makababawas pa yun ng pag-aalala natin, hindi man makapagwala. Kasi alam natin, ang Diyos ay kumikilos, hindi lang sa mga mabubuti, kundi kahit na sa mga masamang parte o yugto sa buhay natin. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal natin na sana ay makita natin upang mas maging genuine, mas maging totoo sa puso at isip natin ang pagkapasalamat natin. Hindi lang sa Diyos, kundi sa mga taong tunay na pinagkakautangan natin ng loob. Yung bang hindi na natin kinakailangang marinig mula sa Kanya. Ang pera, hindi tinatayan, pinaghihirapan yan. Yung tayo mismo makarealize na yung tayo ay bigyan nila, ay hindi madali para sa kanila. Kaya nga yung itinutulong nila, ay hindi lamang tulong na masasabi mong talaga, kundi pagmamahal na nila. Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntut ang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo. Nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ano. Yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang o pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan.
Kabud-kabud igagalang, bibigyan ng importansya, ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema, nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayo makadagdag pa. Sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka. Kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo, bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigi-tigisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo, nakapagpapapagod sa iyo. Of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it. Come to me. Notice that hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, kasama sa kung sino-sino. Minsan, masama na impluensya pa. Minsan, masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa. Para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero, ano bang natutugunan yan kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong bagay sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahang mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya. Kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta ko saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Yun ang magbibigay sa iyo ng ibayong panggana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong susod, ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang susod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time?
Sinasabi kasi ng Diyos niyan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na meron kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Lagi kong pinapayo, halimbawa sa isang kabiyak, na gustong tulungan ang kanyang asawa sa pagtatrabaho, bagamat hindi po pwede kung minsan o hindi niya kaya for some reasons. Ang lagi kong sinasabi sa kanya ay, maging faithful ka. Iwas ka sa bisyo, iwas ka sa tukso. Alagaan mo ang mga anak ninyo. Yun lang malaking tulong na sa mga anak. Yung magmahalan kayong magkakapatid. Pagbutihin niyo ang pag-aaral ninyo. Iwas din kayo sa bisyo. Kung kayo maliliit pa, iligpit ang pinaghigan, pinagkainan. Huwag magdadabog kapag inuutusan. Huwag sasagot kapag pinagsasabi. Yun lang, pakalaking tulong na. Sa mga may karamdamang inaalagaan, yun lang, maging positibo lagi ang outlook ninyo. Yung inumin ninyo ang gamot ninyo sa oras. Iwasan ninyo yung mga pagkaing bawal sa inyo at iwasang magreklamo ng magreklamo. Yun lang, napakalaking tulong na. Yun lang, kamustahin mo yung nanay mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, na kailaki ng suporta sa pamilya ninyo. Okay ka pa ba? Baka may problema ka. Kaya pa ba? Baka gipit ka, huwag ka nang magbigay ngayon. May naipon naman ako kahit pa paano. Bilhin mo naman yung gusto mo, huwag lamang puro kami. Isipin mo rin ang sarili mo, mag-relax ka. Kahit pabalat bunga lang, malaking bagay yun. Na binibigyan mo ng pataan yung nagsasakripisyo para sa inyong pamilya na pwede kang hindi magbigay ngayon. Pwede mong bilhin ang para sa iyo. Pwede mo rin isipin ang sarili mo na alam mo namang hindi naman niya din gagawin. Kasi bago siya, kayo muna. Pero malaking bagay yung inaalala mo siya. Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kaya nga ang tawag natin, di ba? Lakas ng loob, hindi naman lakas ng labas o ng katawan. Sapagkat ang ating katawan, ang ating pisikal ay huhugot ng lakas sa ating kalooban, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. At kaya nga din yung mga nagsasabing, nakawawala ng pagod. They are not really pertaining sa pagod ng kanilang katawan, kundi sa pagod ng kanilang kalooban. Yung bang akalain nila na sila na lamang lagi ang nagdadala ng problema sa kanilang pamilya. Nakakapagod yun din, hindi ba? Pero yung maramdaman nilang someone cares for them, someone understands them, someone is thinking about them, someone is appreciating what they've been doing. Malaking bagay yun. Nakapagpapalakas ng kaluluwa, ng loob at ng espiritu yun. Kaya nga, yun ang alok na kapahingahan ng ating Panginoon eh. Alam naman niya na meron tayong mga vitamina. Alam naman niya na meron tayong mga pain relievers. Alam naman niya na meron tayong mga energy drink. Alam naman niya na meron tayong kakayanang kumain ng mga pagkain masusustansya. Pero bakit nag-aalok siya ng pahinga? At ang inaalok niyang kapahingahan ay hindi yung kapahingahang na idudulot ng mga material na bagay na yan. Sapagkat ang pinaka napapagod sa totoo lang ay alam niyang hindi ang ating katawan kundi ang ating kalooban. Kaya ang sabi niya at ang alok niya, bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong kaluluwa. Hindi natin kinakailangang mawalan ng mga trabaho, mawalan ng mga alalahanin, mawalan ng mga sakripisyo. Sapagkat lalo pa tayo'y nagmamahal, ay nako, kahit sabihin sa'yo ng isang taong tama na, sige ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin, aalalahanin mo pa rin, kahit may iba nang nag-aalala. Kahit may iba nang gumagawa, gagawa ka pa rin kung ano magagawa mo. Kahit may iba nang nananagot, pananagutan mo pa rin, lalo na ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Ganon kapag nagmamahal lang ang tao. So hindi kinakailangan mawala ang lahat ng mga alalahanin, trabaho at sakripisyong ito. Ang kinakailangan lamang ay yung alam nating may nakakatuwang, may nakakasama tayo.
Kahit nga ang ating Panginoon, nakapagpahinga sa bangka, kahit na ito'y binabayo ng hangin, ng alon at bagyo. Bakit? Sapagkat alam niyang may katuwang siya, may kasama siya. Sino? That time, hindi ang mga alagad niya na walang pananampalataya o mahinang pananampalataya sa Kanya, kundi ang Diyos na nagsabi sa Kanyang, "This is my beloved Son in whom I'm well pleased." Kaya sana, dalangin natin sa misa, makaramdam tayo ng katuwang o kasama. Hindi necessarily yung gagawin din yung ginagawa natin, kundi yung magpaparamdam na sila'y kapanalig, kasama, kaagapay natin, nagmamahal sa atin, concern sa atin, na-appreciate ang lahat ng mabuting ginagawa natin. Ngayon, hindi man natin ito makuha sa iba o sa kanila, kuhanin natin ito sa Panginoon. We just have to come to Him. Yun naman ang sinasabi niya at imbitasyon niya sa atin. Come to me. Lumapit kayo sa akin and surrender everything to Him. At panghawakan natin yung sinasabi niya sa ating, "I will be with you always until the end of time. I love you. I know the plans I have for you. Do not fear. Do not be afraid, for I am with you." Sapagkat ang pangako niya sa atin, sa ating salmong tugunan, nasa isip niyang lagi ang kanyang sinabing mga salitang yan, na't pangako niya sa atin na kanyang mga hinirang. Just imagine kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Just imagine, kung gaano katindi yung burden na maaalis sa shoulder natin, kung ang lahat ay pagkakatiwala natin sa Diyos natin. Lord, gagawin ko ang makakaya ko, pero bahala ka na. Kung magiging totoo lamang tayo sa mga salitang yan, Lord, ikaw na ang bahala. Pag ganun kasi, may mangyari namang mga problema. Alam mo, backup mo siya. Pwede siyang gumawa ng biyaya kahit sa mga darating na problema. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado niya. Hindi mo nakikita ang lahat, kita niya. At yon ang mas mahalaga. So imagine, yung magiging saya mo, kahit na may dumating pang mga problema, kasi bahala siya. Not just that, kapag tayo mapagkumbaba, hindi mo lamang mararamdaman ang pagmamahal at guidance ng Panginoon Kaya ka sasaya. Magiging mababaw rin ang kaligayahan mo. Kapag mapagkumbaba ka, makikita mo ang mga biyaya niya na hindi mo na kinakailangan gumasta ng malaking pera, pumunta ng kung saan-saan. Okay yung mga yan. Pero sabi nga natin kanina, there is certainly more than money can bring and can give us. Basta, maging totoong children lamang tayo of God. Nakalulungkot at nakakaawa yung mga taong ang kaligayahan, kinakailangan mong gumasta ng maraming pera. Hindi masama yan. Pero, kapag hindi ka na sumasaya sa mga simpleng bagay, there's something wrong with you. Sapagkat ang Diyos, pinasaya tayo mula noon hanggang ngayon sa pagiging simple lamang niya. Kung hindi natin yun nakikita at hanggang ngayon hindi natin nakikita ang Panginoon sa banal na ostya, there's something wrong with us. Masyado na tayong mataas. Hindi tayo sasaya ng ganyan. Magiging high maintenance tayo pag ganyan. Magiging malungkot tayo kung ganyan. Kahit pa maranasan natin ang karangyaan, kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Greatness recognizes greatness. Kapatid, maging mapagkumbaba para maisip mo, pwede ka rin palang maging dakila sa mga simpleng mabubuting paggawa. Kapatid, kapag ikay naging mapagkumbaba, makikita mo, may mga tao sa pamilya mo na dadakilain mo. Hindi nyo kinakailangan maging mayaman, maging sikat. Basta't mayroon lang kahit isa na nagsasakripisyo para sa inyo, dakila, great family ang meron kayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat.
Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo. Hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito. Lulukohin mo pa. Umuutang sa'yo, papatungan mo ng patubong sobra-sobra, tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka. Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdagan ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay. Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin naka-cruise ship, yung iba sa atin nakabarko, yung iba sa atin nakabalsa, yung iba sa atin styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo. May humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang. Tapos, itutulak mo pa. Kaya sana mga kapatid, in this world where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi, sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin, o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we will choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binebenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo. Kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. It won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao.